Magandang gabi. Pag-usapan natin yung dalawa sa mga akusasyon sa impeachment laban kay Sara Duterte. At ang tanong dito, bahala kayo magdesisyon, ipakita ko sa inyo yung dalawang akusasyon na pinanggalingan ng dalawang akusasyon. Ang isang akusasyon po ay namigay po kuno si Sara ng envelope na may pera doon sa mga official or mga assistant niya sa Department of Education. At natandaan niyo yun, may laman pa doon 25,000 pesos yung kada envelope. Yan ang isang akusasyon sa kanya, kung totoo man o hindi. Ang isang pang akusasyon sa kanya, yung nagplano siya na ipapatay si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at saka si Tambaloslos. So, tingnan natin. Panoorin natin. Nasa inyo ito pagdesisyon kung guilty siya o hindi. Pero ito lamang ang konteksto na nangyari dyan. Nabanggit ito ni Sara Duterte sa panahon na wala pang impeachment na reklamo laban sa kanya. Ito'y nangyari bandang mga February, kung hindi ako nagkakamali, na yung kanyang chief of staff sa kanyang office of the Vice President na si Zuleika Lopez ay kinontempt ni Paduano at kinulong. Paduano ba? Si Franz Castro. Si Franz Castro nag-motion na ipakulong dito sa custodial center ng House of Representatives. Tapos, ang ginawa ni Sara, pumunta siya doon. Sinamahan niya yung kanyang tao. At habang nandoon sa loob, ay nagka-problema sila sa House of Representatives. Lumalabas na hindi talaga pala nila kayang kumprontahin si Sara. At napansin nito, nagtuloy pa ito sa diskarte na dadalhin sa ospital si Zuleika Lopez, at nung isasara yung ambulansya sa likod, nagkagirian pa si Sara at saka yung police officer na nagsasara. At tumuloy pa ito sa kaso na grave threat na sinampa ni General Nicolas Torre laban kay Sara Duterte, at ang kasong yun ay nabasura na ng Department of Justice. Ganun po kasimple ang ng pangyayari doon. So ibig sabihin, dalawa po ang akusasyon na nakalagay sa impeachment na nakuha dito sa insidenteng ito. So, hindi po ako lasing Joven Donato. Ako po ay nasa gitna ng malakas na ulan at ako ay hindi pa natutulog. Siguro tingin niyo mamula-mula pisngi ko, pero hindi po ako nakainom kahit isang inom. So, Joven Donato, hindi po ako lasing. Si Helen Bagyo na imbang Rabim, sa mga kabsat ko, sa mga kabalen ko, mayap ay Bengi, sa mga Bicolano, Maray na Banggi, tapos sa mga Ilonggo, maayong gabi, sa mga waray-waray, maupay nga gabi, sa mga Karaya, mayad nga gabi, sa mga Maranao at Maguindanao dyan sa Barm, mapya gabi, magabi sa inyo langon, sa mga Tausog, Marayaw Dom, sa mga Espanyol, mga Pilipino sa Spain, at mga Pilipino sa Zamboanga at saka sa Ternate, Cavite, ay buenas noches. So, maulan ngayong gabi sa Mindanao kasi may bagyo dito sa amin sa Mindanao, kaya ganito ang problema. So si
Jeffrey, watching from Germany. Wow, Germany. Ano bang magandang gabi sa Germany? Guten Morgen. Morning pala yun. Guten gabi. Okay. So ito po, ipakita ko sa inyo, dalawa po sa akusasyon laban kay Sara ay, una, yung namigay siya ng envelope na may pera sa DepEd. Dito, binanggit ito ni Sara na namigay siya sa panahon na wala pang kaso. Wala pang hearing. So ngayon, wala pang hearing to Quadcom at saka good government. At dito niya rin sinabi na kumausap siya ng isang killer na ipapatay niya si Marcos, Mr. and Mrs. Marcos at saka si Tamba kung patayin siya. At dito rin, so ito yung dalawang itong akusasyon sa mga akusasyon na sinampa laban sa kanya ng grupo ni Trillanes at grupo ng Makabayan. So maliban pa yan sa hindi to kasama ang confidential fund dito. So tingnan natin, panoorin natin kung talaga bang may kasalanan si Sara. Well, dito mo makikita na kung totoo man itong makikita yun, papanood ko sa inyo. Alam ko marami sa inyo nakakapanood na ito, pero mas maganda panoorin natin uli, analyzein natin. Dito, may ebidensya siya na nag-chat sa kanya at tumawag pa o na-record pa ng video, nagpadala ng video si Lisa Araneta Marcos kay Sara Duterte na may instruction si Lisa na ibigay yung mga envelope na may lamang pera sa mga opisyal ng DepEd. Ngayon, lumalabas na hindi alam ni Sara para saan yung mga pera na nakalagay sa envelope. Basta pinakiusap sa kanya, binigay niya. At dito niya rin sinabi kung gaano kakurap si Bongbong at hinayaan niya lang na magkurap silang dalawa, nagpinsan niya na si Tambaluslos. So okay, pakinggan na natin para mas maganda. Kayo magdesisyon kung guilty ba si Sara sa mga akusasyon na namigay siya ng envelope at saka akusasyon na nagplano siyang ipapatay si Marcos. Pero ang pagplano pagpatay, dapat yung alalahanin na dapat ay talagang siya ang papatay. Pero dito may condition kasi kung patayin siya, saka pa lang matutupad yung pagpapatay at ang papatay sa kanya, siyempre sinasabi niya si Bongbong papatay. Pero pag pinatay siya, ibig sabihin kung may kausap talaga siya, ang ibig sabihin nun talagang pinapatay siya. So pakinggan natin at wala itong pabor-pabor. Bahala kayo magdesisyon. Okay? Ito na po tayo. Medyo mabagal lang mabagal ang internet ko. Medyo mabagal lang talaga internet ko. Pasensya na. Pulang-pula at pisngi ko, no? Parang nakainom ako, pero hindi po ako nakainom. May bagyo lang talaga dito sa Northern Mindanao eh. So, yan po. I-play natin ha. Para mapakinggan ninyo. Palakihin natin. Yan. Kay Dinches pala to. Okay. Ang ina ninyong lahat. Lisa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na ka! Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya
Martin Romualdez, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano, magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo, giom-om ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Inaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga, tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito, babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis naman ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Tingin mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. There is nothing in you except money. Yan lang, Martin. Harapin mo yung katotohanan. Walang boboto sa iyo. Senador man, Vice President man, President man, walang boboto sa iyo. Masakit. Hindi ko Pagka ganun, masakit talaga yung Martin yan. Iyak talaga si Martin Romualdez. Hindi ito kasama sa kanyang ganito, hindi ito kasama sa impeachment. alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Kasi magnanakaw. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan. Certification lang ng congressman. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may emedit ako. Pero sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Huwag ka mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Oh, yan ha. Napakinggan nyo yan, alalisay nyo. Isa yan sa kinaso sa kanya, yung kaso na impeachment. Ano sa tingin nyo yan? Sa tingin nyo ba yan, papasayan sa tinatag na akusasyon na plotting to kill the president? Sa tingin mo ba, ganun ba? Will it pass as an accusation of plotting to commit the crime of murder against the president? Kumbaga, papasok yan sa high crimes na ground ng impeachment. Let us be honest. Let us not say that kung papasa na dahil galit ka lang kay Duterte. Let us, I want to solicit to you kung ano, pakilagay nyo sa comment section, babasahin ko po yung inyong analysis. Magiging fair tayo dito. So, ano sa tingin nyo? Huwag kayong mag-alala. At ipi-play ko natin, mag-discuss tayo dito sa isyong ito na pantay-pantay. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mabatay sila. And then he said yes. Ang ina ninyong lahat. Lisa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Kaya stop.
So, ito po yung isa sa mga akusasyon na kung saan inakusahan siya sa ano, inakusahan po siya sa sa kanyang impeachment na reklamo laban sa kanya na namigay siya ng envelope, bribery, na namigay siya ng envelope sa mga opisyal ng DepEd. Actually, inamin niya na nga dito, wala pang kaso eh. May binigay siya eh. Ito na nga eh, ito na yun. Kaya nga lang, binanggit niya ito nung wala pang kasong impeachment. So, ibig sabihin, mataas po ang uri ng ebidensya ng sinabi niya rito. Ito yung panahon, sinabi niya, admission against interest yan ang tawag dyan. Na binanggit na wala pang kaso, hindi pa sinampa ang kasong impeachment laban sa kanya. So in other words, ang tanong, pwede ba siyang masentensyang bribery dito? Yan, ano mga comment ng ating mga kaibigan? May condition. O yun, ang sabi ni Virgie Piquero, hindi pwede matatawag na plotting to kill murder at to kill the president kasi may kondisyon. Okay, sino naman iba? Maganda yung sino naman si Raymond Doribucas. Raymond Doribucas pala. Sara, sagutin na lang impeachment trial. Bakit takot wala naman si Koopman pag ano dito. Huwag na natin pag-usapan yung ICC kasi hindi naman kasamang ICC dito po. Pakiusap lang. Pag-usapan lang natin itong part ng impeachment complaint. Sa part ng impeachment complaint, yung plotting to kill the president. So, according kay Virgie Piquero, hindi yan plotting to kill the president kasi may kondisyon. Si Galaxy naman, malamang nga si Kukak. Sino yung Kukak? Pakiklaro mo. Sa Virgie Piquero, si Marcos ang mastermind ng corruption. Si Noel Dacara, Marcos pala, Mandurogas, pagbibintangan BP Sara. Malo Anchita, malamang si Kukak, si Merigis Piato. Sino ba yung Kukak? Pakiklaro nyo naman para fair naman sa kay Sara, fair naman sa inyo. Raymond Doribocas, iyak mga DDS, hindi natuloy ko din. Ay, wag naman, hindi naman siguro. Hindi naman po hinahangad ng DDS yan na magbago yung presidency dyan. Kaya wala pong basihan, wala pong luhi kay sinasabi mo na iiyak Raimundo ang mga DDS. Magsalita tayo, pataasin natin po ang level ng ating salita na matalino po. Si Ara Sausa, buenas noches, amigo, watching from Espanya. Hola. Okay. Si Malo Ancheta, baka siya si Merigis Piatos. Sino po siya? Ara Sausa. So, anyway, ang pinag-usapan naman natin dito ay dalawa sa ground. So, wala tayo dun sa confidential fund, no? Pero siyempre, babanggitin ko na lang mamaya yung analysis sa Merigis Piatos. Si Kukak, si Lisa Tanas. Oo. Si Castro Teresita Gabina. Kukak, si Lisita. Mukhang palaka. So, okay. Nakuha ko na ibig sabihin. Bakit hindi tinuloy sa mga DDS sa impeachment ni BBM? Hindi naman po DDS ang nagdesisyon kay Raimundo Ribucas. Mga kakampi mo, kakampi ni BBM, mga congressmen. Huwag na lang tayo mag-discuss doon kasi ang i-discuss natin yung impeachment naman ni Sara. Isa-isay natin. So, sa tingin nyo ba, sa akusasyon na plotting to kill the president, marami dito na sabi hindi tatalab ito, madidismiss kasi nga may kondisyon. Okay? At hindi murder yun. So, Inoy, mabuhay ka katoto. Watching from Nice, France. Okay. So, Gilly Ramirez, good evening, sir. Sheila Marie, Casano, Dr. Toto, ang Kukak sabihin si FL. Si Mark Jong Baranda, good evening, sir. Watching here from Africa. Wow. Saan ka sa Africa? South Africa? Si Castro Teresita Gabina. Okay. So, ito po ang ating pag-usapan. Ano sa tingin nyo?
tatalabay yung kaso na bribery sa envelope. Ang depensa ni Sara ay nasabi na nung wala pang impeachment na reklamo. At hindi pa lumabas ang issue na yun. At nanguna, pinalabas na kagad ni Sara. Pagkatapos, nagkaroon ng hearing at mayroong kwento tungkol sa envelope. Ito na yun. So, ibig sabihin po, totoo yung sinasabi ni Sara. Ako lang opinion ko lang yun, bilang aral sa batas ng ebidensya. Sinabi niya, it was stated against her interest. Kaya ang tawag namin sa ebidensya yun, exception to the heresy rule. Binanggit niya laban sa kanyang sarili, yung umaamin siya, nagbigay siya ng pera. Umamin si Sara na binigay niya yung envelope doon sa mga opisyal ng DepEd. So, bakit kaya? Kasi po, alalahan ninyo, kahit si Sara yung ang secretary ng DepEd nung panahon na yun, ito mga assistant secretary tsaka mga undersecretary pa rin ang nagdidesisyon sa mga kontrata. Sa pagbibili kasama yung laptop. Kasama dyan, marami ding kontrata dyan makukuha sa DepEd kung ikaw ay malakas dyan. Kaya sa usapin ng bribery, ang opinion ko lang po, nasa inyo kung anong opinion ninyo, hindi ko kukontrahin, pero sa aking opinion, wala pong pagsadya na galing kay Sara na mamigay siya ng envelope. At kung mamigay ka ng envelope na may lamang pera, kailangan may pakay. Ano bang pakay? Hindi sinabi. Walang sinabi si Sara. Pero marami tayong nakita na hearing sa Kongreso at Senado na may mga laptop sa DepEd na binenta na mga problema pa. Okay? Ganun po yun. So, ibig sabihin, kung ako naman, pardon me when I say na in my all fairness, ay wala po siyang intention mamigay ng pera, kundi pinaabot lang sa kanya at para siya mamigay. Okay? Importante po sa lahat ng mga krimen ang intention. Kasi kung may intention, mapatunayan na may intention, ay guilty ka na doon dahil bad faith. May malis ka na. Pero kung good faith, depensa yan sa lahat ng akusasyon sa anumang klaseng krimen. Kaya kayo, kung magkakaroon kayo ng kaso, tingnan nyo kung may nagsasampa ng kaso na krimen laban sa inyo, titingnan nyo sa aspeto na good faith ang depensa nyo. Kung talagang totoo na ginawa mong akto, pero hindi mo matatawag na krimen kasi wala kang tinatawag na intention na gawin ang krimen. Okay? So si Mark Miranda watching from South Africa. Okay. So the place of the great Nelson Mandela. So diyan din ata nanggaling si Diyan din ata nanggaling si yung mga puti, no? Diyan nanggaling yung akusasyon laban kay Ibrahim doon sa apartheid na kung saan kapwa pareho ang sitwasyon ni Ibrahim versus Minister sa sitwasyon ni Duterte. Si Duterte, kinidnap siya at by means of illegal arrest at pinasa sa dihig para lilitisin sa ICC. Si Ibrahim naman, kinidnap sa Somaliland at binitbit papunta sa South Africa para lilitisin sa kasong crime against humanity. At tapos ang South African court nagdesisyon na wala silang jurisdiction kay Ibrahim kasi si Ibrahim po ay kinidnap lang. So ayaw naman tawagin ng korte na sila dapat ang may bibigay ng katarungan tapos ito mayroong biktima sa crime against humanity by means of kidnapping ay tatanggapin nila. So asiwa. So ibig sabihin, kinikwento ko lang ito para naman sa aking proposition na naikwento ko na bakit nagtatanong ako kay Attorney Kaufman. Bakit hindi siya nagsampa ng request for dismissal ng kaso ni Duterte sa rason na kinidnap siya. Walang
legal jurisdiction na na-acquire sa pagkatao ni Duterte dahil kinidnap siya. Okay? May sitwasyon niya na ang kapareho nitong kaso ay kay Mr. Toscanino na kinidnap sa Uruguay at dinala sa United States of America. Ang United States of America na court ay nirefuse, hindi tinanggap ang jurisdiction sa pagkatao ni Mr. Toscanino na inakusahan kagaya kay Maduro. Nagtitinda ng tunay-tunay ng droga sa Amerika. Ang droga na tinitinda niya ay cocaine. So yan po, binabanggit ko lang yung totoong kaso nito nangyari kay Toscanino at saka kay Mr. Ibrahim sa South Africa na pwedeng gamitin sa argumento para naman kay Duterte. Okay? So Mark Jong, South Africano, si Virgie Piquero, si Donnie Laguador, si Lisa ang COCAC attorney. Okay, thank you. Virgie Piquero, yung laptop, hindi pa Defense Secretary si BP Sara. Tama, si Leonor Briones pa. So Alex Katkat, magandang gabi po. Alex, salamat po sa iyong palipad. Sino pa? Si Alex Katkat ulit. Good evening po, Dr. To, watching from Seattle, Washington. Sa Seattle, Washington, ay kay Engineer Ernesto Lagramada dyan sa Seattle. Ay magandang gabi sa Pilipinas. Magandang umaga siguro dyan sa inyo ngayon. So sino pa? Sabi ni Johnny Laguador, Attorney Toto, mayroon pang kondisyon pag pinatay lang siya, pero pag di naman siya pinatay, walang kaso. Tama po. At saka wala, I love to quote here Attorney Neil Abayon, hindi po krimen yun sapagkat wala pang krimen na nasulat na kapag ikaw ay mag-hire ng isang tao, ipapatay mo isang tao, kung patayin ka, wala pang krimen na nakasulat yan sa libro, sa Revised Penal Code. At saka, kung doing the crime by means of a condition, kailangan po ang condition ay hindi sa control ng biktima. Dito ang biktima si Marcos, tsaka si Lisa, tsaka si Tamba. Kung sila gagawa ng magkasalanan, ay saka pa lang sila mamamatay. Kung mamamatay man. Pero dito, sa sitwasyon na totoong murder, ganito, ay pag hindi mo ako bibigyan ng lupa o ng pwesto sa gobyerno, papatayin kita. Yan po, murder. Yan na threat to murder. So ito naman si Jorem Naimbag Ramim, Sir Deck Engineer Toto, watching from Ilocos Norte, solid Duterte forever. Naimbag Ramim, Gayim. Mark Jong Baranda, Gili Ramirez, good evening Sir Toto. Ininoy, mabuhay ka Sir Toto, watching from Nice, France. Okay, ito naman, bababa tayo. Si Pagaw Baker, Naimbag Rabin, Tirador, Dr. Toto, Yadni, Atirol, Loretta siguro, Inday Loretta. Thanks, update, watching from, okay, from, anong plug to? Hindi ko mabasa kung anong plug, maliit. Tingnan natin, palakihin natin. Abu Dhabi ba ito na plug? Hindi ko mabasa. So anyway, hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat. Magandang gabi po. At yan po ang tiniskas natin. Pero bago ako umalis, discuss natin ang confidential fund. Sa confidential fund naman po ay inakusan si Sara na Inday Lustay na yung 125 million na binigay sa kanya noong December 21 ni Bongbong Marcos na ginawang confidential fund ay ginastos sa 11 days. So hindi naman natin masabi na 11 days, araw-araw 11,333,000 pesos. Kasi pwede man gamitin na 100 million sa unang araw pa lang, pwede nang ubos yun. Depende sa confidential project. So ngayon, let me just tell you, bahala kayo kung magdesisyon kung ibigay ko sa inyo ang
karapatang maghusga, mag-analyze, kasi po ganito po. Ang confidential fund una ay confidential, secret. Tapos matanong tayo, bakit confidential, bakit secret ang pundo? Kasi po, ginagamit po yan sa pagbibigay ng pera, pagbili ng informasyon. O bakit ano bang klaseng informasyon na bilhin? Ito po yung informasyon na binibili ay bahalaga ito para sa pagdedepensa sa ating bayan. Kagaya nito, halimbawa mga Hamas, mga Hezbollah. Tapos kung sila, ang ginagawa po ng Israel, nagbibigay sila ng pera sa kapwa Palestino at mga Palestino mismo na mga member kasapi ng Hamas, kasapi ng Hezbollah, yung nagbibigay ng impormasyon kapalit ng pera. Malaking pera yung binibigay. Yan po yung tinatawag na confidential fund or intelligence fund. Kaya nga, natunto ng Israel yung mga official ng Hamas dahil may binayaran silang mga spy galing sa kabila. Ganun po yun. Yan ang laging kalakaran. Ngayon, wag tayo lumayo. Dito sa Pilipinas, noong 2014, ay nagbayad si Noynoy sa pamamagitan ng FBI, Federal Bureau of Investigation, ng 60 million doon sa katabi ni Marwan para ibigay lamang ang telephone number na cellphone. Anong kahalagahan ng cellphone? Kasi kung may cellphone, matrack mo sa global positioning system kung saan ang lugar ng cellphone na yun. At ang nagbigay ng cellphone na yun ay laging katabi ni Marwan na bomber. Kaya nung pumunta doon ng mga SAF, ang unang team ng SAF, naabutan nila si Marwan, patay. Nakuha nila si Marwan. Because of the very precise location kung saan si Marwan. At yan ay natuntun sapagkat bumili sila ng impormasyon na 60 million. Yan ang kahalagahan yan. Tapos, nung naipit na yung first team, ay nagpadala ng reinforcement ng mga SAF, ubos ang patay, mga SAF 44 sila lahat. Ubos sila patay. Yan pong kwento sa confidential fund patungkol sa mga ginamit doon na nagresulta din sa kamatayan ng 44 ng membro ng SAF. Isa naman na example ko ay yung 2 babae na ahente ng CIA ay bumili sila, niragaluhan nila ng Ferrari na brand new. Itong isang tao na nagbigay ng telephone number sa kanila. Bakit? Yung telephone number po na yun ay doon nila natuntun kung saan si Bin Laden. At natuntun nila si Bin Laden saan? Nasa loob po ng PMA. Anong PMA? Philippine Military Academy. Hindi po. Pakistan Military Academy. Yan po ang nangyari. So natuntun ng CIA si Bin Laden because of money, because of confidential fund or intelligence fund. So pinaliwanag ko sa inyo. Ngayon kay Inday Lustay naman, na tinatawag nyo Inday Lustay, ay according sa kanyang report, ay binigay sa tao pero ang resibo na binigay ay Mary Grace Piatos. Ganon po ang kalakaran sa komunidad ng confidential information or intelligence information gathering. Hindi binibigay po ang totoong pangalan ng taong pinagbigyan ng pera. Well, bahala na kayo magdesisyon. Basta ako, yan po ang mangyari. At kung sekreto, i-invoke nila ngayon sekreto. Ang tawag dyan, national security. So kung national security yan, ang confidential fund, ang nakaumang dyan, ang nakasalalay ang seguridad ng ating bansa na pwede tayong matutumba ang pamahalaan. So ngayon, on the other hand, kailangan pa rin ng tao na ipakita kung kanino talaga napunta. Yan ang tawag naman na karapatan ng tao na mag-demand kung saan napunta ang pera natin. Well, ito lang masabi ko sa inyo. Ang depensa ni Sarah dyan ay general rule,
lahat ng pera na nagasta ay dapat ipaliwanag, bigyan mo ng resibo kung saan napunta. Pero sa general rule po, may exception. So may exception sa general rule. Ang nangyari dyan, isa sa exception dyan, yung mga congressmen at senador ay hindi na kailangan magbibigay ng resibo kung paano nila ginasta yung tinatawag na pundo na binibigay sa kanila na ang pangalan ng pundo ay MOOA. Anong MOOE? Yan po yung Maintenance, Operating, and Other Expenses. Ang ginagawa nila dyan, base sa resolution number 10 ng Senado sa panahon ng si Ping Lacson na nag-sponsor niyan, ay nakalagay na kailangan sertifikasyon lang, deklarasyon lang ng congressman at saka senador na ginastos sa tama, ayos na. Wala lang resibo. Yan ang isang exemption. Ang pangalawang exemption po, hindi mo pwede kunin ang resibo kung saan napunta ang pera kung ang nakataya ay seguridad ng ating pamahalaan o di kaya ng ating bayan. Huwag nyo na, diyan din po kumukuha ng pundo si Bongbong para alamin kung saan ang mga kalaban. Mga NPA, dati kung kalaban pa mga Muslim sa rebels, ay magrebelde. Ngayon, kakampi na, nabawasan ang gastos ng confidential fund, binigay nilang na pundo para sa BARM, para gamitin sa mga kapatid nating Muslim, gamitin sa pag-asenso nila. So, ang kay Sara naman, sabi niya, ginamit niya po ang pundo niya sa pagbabantay, alamin, pagbibili ng informasyon kung sino-sino yung mga nagre-recruit sa mga grade 11 tsaka grade 12 or senior high school tsaka junior high school na mga estudyante na para nire-recruit sa NPA. Kaya dyan na ginagamit ito. Sabi lang ni Sara yun. Hindi naman natin alam kung totoo yan o hindi. Pero ang pagpatotoo kung saan talaga napunta, kung talagang napunta sa bulsa ni Sara yan, dapat may mga ebidensya ang mag-akusa na hindi naman totoo na napunta yan sa mga sa intelligence project Napunta itong katubayan, napunta sa bulsa ni Sara. Titingnan natin yung mga Madriaga. Kaya lang problema ko sa Madriaga ay kulang-kulang hindi mo papapaniwalaan yung kanyang deklarasyon. Masyadong kumukontra-kontra mismo kanyang deklarasyon, kumukontra sa sarili niya. Anyway, hindi ko na kailangan sinapaliwanag ko ng yung Madriaga affidavit. Tingnan nyo lang sa mga dati kong mga nilabas at balikan nyo doon. Makikita nyo kung paano ko pinaliwanag na walang kwenta at hindi pwede mapaniwalaan. Sa aking tingin Pero siyempre expert naman ako dahil ako'y trial lawyer. Mas pakinggan nyo ako, mas paniwalaan nyo ako kumpara sa mga abogado lang na lamesa lang hindi pa nakatikim ng trial. So magandang gabi po sa inyo, bayan ko. Brent Santos, magandang gabi, Dr. Toto. Kay Kumaro, si Lacson, ang author ng Resolution number 10. O tama, si Ping Lacson. Princess Nicole, and Katoto, need na gastusin yung pundo kasi ma-expired na because mag-budget hearing ulit. Okay. So, Alex Katkat, Israel. O tama, Israel yung sinasabi ko. Pag-abig, Dr. Toto, marami ang mga abogado na bendalo para protektahan si GR. Yun nga, marami akong kakasuhan ng disbarment sa mga abogado na bumoto pabor kay GR, kay BBM dun sa impeachment niya. Tama, gid, from Israel. Okay? Yadni Ater, Israel. Thanks, update, watching from Israel. Pag-Baker. Okay, dyan na po ang ating magandang gabi po sa inyo. Salamat, uncle ko. Uncle to. Pamangkin pala kita. Pura conception. Pura. Napupunta na, we miss ko na yung pura Tarlac.
Napupunta ko lagi dyan. Pupunta ako doon sa Hiruna. Pupunta ako sa Ramos, Tarlac. Nung nagpagawa ako doon ng may kontrata ako doon sa Ramos, Tarlac na isang 4-story building. Kaya doon ako namimili ng construction material sa sa Paniki. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paki-like, paki-share, at pakibigyan nyo naman ako sa aking GCash. Kasi walang-wala talaga ako ngayon. Pasensya na. O ito po yung GCash ko. 0917-300-7796. Yan. Ito naman po ang aking BDO savings account. Sa inyo lang huwag nyo pilitin sarili nyo. Pang ipadala nyo sa mga kamag-anak nyo. Kung may sobra lang, sa kanyo lang po ako bibigyan. Okay. Sa pangalan, Bertenic Housing. Salamat po ng maulang gabi dito sa Mindanao, Northern Mindanao. Meron pa bang pumasok? Batiin natin. Si Ati Hides Mix Vlog, good evening. Okay. Si M3711, good evening sir. Si Manuel Cuendo Jr. watching from Coronadal. Mayong gabi sa Coronadal. Sa banwa ko nga Coronadal. Alan Lauro. Sir Kausing, good evening po. Yung MOA sa mga schools, napaka-strict ng patakaran. Follow ko talaga sa RA 9184 samantalang sa Congress. Yung nga, teacher ka pala, Alan Lauro. Grabe. So ngayon, sa Pura Concepcion, loud and clear po. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.